Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 10, 2024. Yung low pressure area nga na nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ayon po sa Advanced Weather Forecast ng European Center. Kanina nga pong alas 5:30 ng umaga, ito po ay nag-develop na into tropical depression or mahinang bagyo. Wala naman tong direktang epekto sa ating bansa at patuloy lamang na nakaka-apekto sa ating bansa itong southwest monsoon o yung habagat dito nga po sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Yung parte naman po ng Palawan, Visayas at Mindanao, asahan naman po natin dyan yung localized thunderstorm. Habang yung low pressure area naman na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa parte po yan ng Guam. Ito nga po ay nag-develop na rin po bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At ayon po sa Advanced Weather Forecast ng European Center, mataas pa rin po ang tsansa nito na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Mababa lamang ang tsansa na tumama ito sa kalupaan. At pagkatapos po niyan, meron po yung posibleng magiging kasunod. At ito naman po ay magiging posibleng banta sa parte na extreme northern Luzon at northern Luzon dahil nga po naman sa paghatak nito sa habagat. Dito muna tayo sa ating rain map animation. Mamayang alas 9 ng umaga, mababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan. Pero pagdating nga po ng hapon, by 2 p.m., mataas na po ang tsansa ng pag-ulan sa northern Luzon, western section ng central Luzon, including Metro Manila. Kasama rin po dito ang southern Luzon at ilang bahagi ng Palawan at ng Mindanao. May tsansa nga po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan natin mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa halos malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, at kasama rin po ang Mindanao, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. May mga tsansa rin po na mahina at katamtamang pag-ulan sa Mindoro provinces, sa Romblon at Marinduque. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, ay magiging makulimlim naman ang kaulapan ng halos buong Mindanao, Visayas at may mga tsansa ng pag-ulan sa parte ng Bicol Region at eastern section ng Central at Northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito po sa ating Advanced Weather Forecast, bukas nga po September 11 ng umaga, asahan nga po natin yung bagyo sa labas ng ating bansa ay posibleng kikilos na nga po yan dito palapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 12, ito nga po ay posibleng bahagyang lumakas pa at umabot nga po sa tropical storm category. Habang malayo pa po yan, mapapansin nga po natin yung paghatak niyan sa habagat. Kaya sana natin ngayong linggong ito, makakaranas na naman po ng pagulan ang malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 30, ito nga po ay nasa eastern section na ng extreme northern Luzon, at ito nga po ay posibleng pumasok ng PAR pagdating po ng September 14. At kung sakali nga po hindi magbabago at magtutuloy ito po ay posibleng maging si bagyong Ferdy. Habang meron panibagong low pressure area sa western section ng ating bansa sa West Philippine Sea at mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. By September 15, asahan nga po natin na yung gitnang bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng pagulan dahil po yan sa pinalakas na habagat. By September 16, asahan natin mas malalakas na pagulan posible nating maranasan dahil nga po sa habagat. At ito nga po, yung panibagong sama ng panahon sa eastern section naman po yan ng Tugigaraw. At asahan nga po natin na ito po ay magdudulot ng pagulan dahil nga po sa paghatak niya sa habagat. By September 17, tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo ng pagulan at mas lalakas pa nga itong posibleng sama ng panahon. At kung sakali mo magtutuloy ito naman po ay posibleng maging si bagyong Hiner. At pagdating naman po ng September 18,
Ito nga po ay papaangat dito nga po sa eastern section ng extreme northern Luzon, patungo nga po yan ng Taiwan. Sa ngayon nga po, mababa pa rin po ang tsansa nito na magkaroon ng landfall scenario at posible magdulot ng pag-ulan lamang yung paghatak nito sa habagat at yung lawak o yung diametro ng kanyang laki, no, ay posibleng umabot yan hanggang sa parte ng extreme northern Luzon. Again, inuulit nga po natin, napapansin natin, no, ay tuloy-tuloy nga po nagkakaroon pa ng pagbabago itong ating advanced weather forecast dahil inuulit nga po natin. Habang malayo pa po yan, marami pa rin pong posibilidad na mangyari, no, dahil nga yung ating advanced weather forecast is advanced prediction lamang po yan ng European Center. Posible pong maging mas accurate po yan pag dumating na tayo sa punto na 2 to 3 days, no, na lamang yung ating advanced weather forecast, dun po yung mas magiging accurate na posibleng maging senaryo nung sama ng panahon. Manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin, no, kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong mga sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.